Ngayong araw, nandito tayo sa Las Piñas. Papunta tayo ng Pasay. So ngayong araw, may ituturo sa inyo na kalsada na shortcut papunta doon sa MUA. Sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung pinakamabilis na daan papuntang Roxas Boulevard, papuntang Parañaque. Ito yung shortcut o patago na daan. Bago lang to, sa tingin ko mga ilang taon lang to na na binuksan sa mga motorista. So nandito tayo sa sa Pote Road, sa service road ng Las Piñas, dito sa may refill. So kakanan tayo dito. Pag itong kaliwa ay papunta tong Aguinaldo Highway sa Cavite. So kakanan tayo dito. Pag didiretsuhin natin to, papunta tong Quirino, papuntang C5 extension. Pero hindi tayo didiretso. Dito may flex fuel. After nito ay may papasukan tayo na kanto, kakaliwa tayo. Ang palatandaan bago tayo pumasok, pag galing Las Piñas kung Petron, ito yung flex fuel. Nabubulol ako. At saka itong parang condo unit na ito. Anong pangalan dito? Walang pangalan, basta DMCI Homes na na unit. Yung condo units na yan sa Marcelo Villas pala. So kakaliwa tayo dito, kumaliwa tayo. Ang dadaanan natin ay itong Riverside. Ito may katabi ng ilog. So nandito na tayo. Pag dito tayo dumaan ay walang ka-traffic dito. Kasi yung iba hindi pa alam, pero marami na rin nakakaalam sa kalsada na to. Kaya i-share natin sa inyo para may idea rin kayo pag traffic dito sa may Sukat Road at saka dito sa Quirino. Pag ayaw nyo rin mag expressway or gusto nyo makatipid sa expressway, kasi ang babayaran lang natin doon ay nasa mga 7 pesos to 10 pesos na lang yung babayaran natin bago tayo umexit ng Roxas Boulevard. Sa nakikita nyo, ang gilid nito ay mga bakawan. Pero may mga building na rin dito na tinayo, mga establishment, yung mga warehouse yata yan. Pero napapalibutan pa siya ng bakawan kasi gilid na to ng Las Piñas at saka Parañaque, itong madadaanan natin. At saka gilid dito ng expressway, yung tinatawag na Cavitex. Ito yung binabaybay natin. Super luwag dito, kaya ang bilis-bilis lang, wala pang 30 minutes ay nandun na tayo sa MUA or nandun na tayo sa Pasay. Yan sa paligid, yung nakikita nyo, may mga ito nga parang mga konting lake dito na may pondong tubig kasi hindi pa nga ito nagagalaw dito masyado ng mga establishment. Wala pa masyadong establishment na tinayo dito, bago pa lang, bagong tinambakan yata to dito para gawing kalsada. Hindi ko alam ang history. Yan yung Las Piñas na parang fishport nila. Makikita natin maraming pambot dito. So parang may gagawin na rin ditong tulay palusot kasi ito ang dadaanan natin ay gilid to ng ng Cavitex. So ayan, maraming pambot dito. Tapos sa unahan ay dagat. And diretso lang tayo sa kalsada. Baybayin lang natin tong kalsada na to. Hindi tayo mawawala pag bago lang tayo dito na dumaan. Pero sa mga motor, mag-ingat tayo, magbasa tayo ng mga signage kasi may isang daanan dito na papuntang Cavitex. Pag nagkamali tayo, mahuli tayo dun sa Cavitex, magkamali tayo ng pasok.
dito sa unahan, papakita ko sa inyo. Sa mga motor lang. So itong crossing na to ay ito na yung C5 extension. Yan, padedireksyon niya papunta yung C5 Sukat, SM Sukat. Pagkakanan tayo, pero di tayo dadaan dyan. Dito tayo sa gilid ng Cavitex. So ito na yun, sa unahan konti, bawal ang motor dyan. Itong paway na yan, yung pakaliwa na yan, papasok yan ng Cavitex, pero di tayo papasok yan, dito na tayo. Bawal ang below 400cc dyan. Maraming nagkamali, may security dyan pag na ka dyan diretso, bawal, mahuhuli ka. So ito yung mga dinaanan natin, mga medyo may kasikipan lang konti yung ibang kalsada, pero nakakalusot din naman yung kahit mga dump trucks. May mga ginagawa pa dito na mga manhole yata to. Kasi bago lang tong kalsada na to eh. Marami pang ginagawa. Madadaanan natin tong NGCP. Yata to ng mga kuryente. May mga ng kuryente. Diretso lang tayo, tapos ito kakaliwa, tapos kakanan. Yan. Marami pang mga puno dito sa paligid. Parang nasa probinsya. May nakikita ang mga bahay-bahay dito. Yan lang, maraming nakapada dito banda, kaya medyo masikip na rin yung daan. Naradahan kasi ng mga private. Problema ng mga ng gobyerno natin dito sa Manila, kasi maraming kumukuha ng masasakyan, wala namang masariling parking. Kahit saan-saan na lang pumaparada, sinasamantala na lang nila yung mga hindi masyado stricto ng mga barangay at pumaparada sila. Tulad dito, malawak pa naman to dito, tingnan nyo, dalawang two-way to dito, tapos both side tagi-isang lane, kaya saktong-sakto lang sa sa mga dumadaan dito. Kaso pinaparadahan yung isang linya, kaya isang linya na lang yung dinadaanan, kaya ayan tuloy, kailangang medyo may kabagalan tuloy yung sasakyan dito banda, kasi maraming nakaparadang mga unauthorized park na mga sasakyan. Ayan, tingnan nyo yung mga motorista, itong mga nakamotor, kailangan umiwas sa mga sasakyan, kailangan lumusot para lang makauna, imbisa na ay pwedeng dumaan dito sa sa kabila or sa tabi ng nakaputing sasakyan, o dito sa may mga nakaparadang jeep, hindi na makadaan kasi mababangga nila yung mga sasakyan na nakahambala sa gilid. Kaya ito yung isa sa mga problema din ng mga matitigas yung ulo dito sa Metro Manila.
sana sa yung mga may mga sasakyan dyan, huwag nyo tong tularan tong mga nakaparada sa sa gilid-gilid lang. Maghanap kayo ng pay parking or parking for rent, kasi bumili naman kayo ng sasakyan, solder nyo yan. Hindi yan dapat hindi dapat yung mga ibang tao yung magsasakripisyo sa pagpaparada nyo sa kahit kung saan. Yun dito may mga building na. Malapit na tayo palabas na tayo ng Parañaque. May bandang Parañaque na tong area na to. Sa nakikita niyo, wala masyadong mga dito, private na sasakyan, kasi hindi pa nila alam yung kalsada na to. Konti pa lang yung nakakaalam. One eternity later. Pagdating dito ay papasok na tayo sa expressway, kasi kung didiretso tayo dun sa La Huerta ay medyo masikip yung kalsada doon. Maraming nakaparada, at saka yung daanan ay mas for lang, mahirapan pag private yung patagos na ng PTEX. Kaya dito tayo kaliwa, papasok na tayo sa expressway, tapos tagos tayo ng Rojas Boulevard. Naka-RFID pala tayo, kaya di tayo nagbayad ng cash, pero meron din namang cash. Sa nakamotor naman, bawal pumasok dito, or lang to, private lang, private na sasakyan. So yung mga trucks na maliliit. Kaya sa may bandang kanan, kung baybayin natin yan, dyan pa rin yung daanan. Yan yung daanan, kaso medyo maliit na, at saka maraming nakaparada na sasakyan sa mga gilid-gilid. Pwede din naman sasakyan kung gustuhin natin. Depende naman sa atin kung papasok tayo dyan. Pero ako, di na ako pumasok dyan, kasi yun nga, kung sinabi ko kanina, baka masagi pa tayo, kasi doon sa unahan maraming nakaparada. Kaya dito na tayo sa expressway na lang. Kano lang naman, di naman naabot ng 10 pesos pa tagos ng Rojas Boulevard. Tapos pagdating sa unahan, pwede din tayong tumagos sa papuntang Diosdado Macapagal, papuntang PTEX, at saka papuntang MUA, at saka papuntang Seaside. Pagkakaliwa tayo dyan, papunta yung PTEX, yung papasok na yan, yung area na yan. Pwede rin tayo dumaan dyan, papuntang Asiana Ave or Asiana City, Pasay o Parañaque, PTEX. Ay yung PTEX, so may manang kaliwa. Tsaka sa gilid may construction. Yan, yung sa tren, MRT extension. Sa unahan may makita tayong rampa, paakyat yan ng Skyway papuntang airport, papuntang Makati. Pwede rin tayo dyan. Yung bandang kaliwa na yan, yung may signage airport at saka Skyway. Yan, pag-akyat tayo, pero dito tayo sa may bandang baba. Pag diretso tayo papuntang Rojas Boulevard,
papuntang Malate. Pag kakanan naman papuntang Tambo. Dito tayo sa kanan. Papunta tayo ng airport, pwede rin dito. So ayan, wala pang 30 minutes, nasa mga 20 minutes nga lang nandito na tayo sa Parañaque or Pasay. Nakatagos na tayo dito sa Ross Boulevard. Ganon kadali, ganon kabilis dito.